sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam ng tao na sila'y dapat magmasid. Alam ng tao dapat sila'y maging kritikal. Alam ng tao na merong mga dahilan kung bakit sinisiraan ang mga gaya ng SMNI. Dahil kinatatakutan, dahil tayo po'y instrumento ng katotohanan, sila'y natatakot sa katotohanan, so babayaran na lang nila para sila magpakalat ng kasinungalingan. Inaaksayan nyo lang po ang pera dahil ang taong Pilipino po, matatalino po yan. At dahil tayo nga po ay #1 sa paggamit ng Facebook, sanay na po sila sa mga kasinungalingan. Hindi na po nila pinagbibigyan pansin yan. So nasasayang lang po ang inyong mga pera at inyong pagod dahil ang tao po ang basihan sa kanilang paniniwala sa mga institusyon gaya ng mga Duterte at ng SMNI ay kung ano ang track record. Sino ba ang naging patas dun sa eleksyon? Sino ba ang talagang nagtaguyod na tunay na debate para malaman ang mga issue sa panahon ng eleksyon nang matulungan ng taong bayan na magdesisyon kung sinong kanilang susuportahan? Sino ba ang mga nagtanong ng mga mahihirap na mga katanungan sa mga kandidato para masuri natin ang kanilang mga kakayahan nung sila ay kumukuha ng mandato ng taong bayan? Hindi po naging showbiz lamang ang SMNI. Tayo po naging instrumento ng demokrasya. Kaya kahit anong gawin nilang pukol, wala pong epekto yan. Ngayon nga po, kung ano-ano nang tinatawag nila kay Pastor Kibuloy. Pero alam ng taong bayan, ang tao na nagpapakalat ng mabuting balita na buhay na walang hanggan, hindi po pwedeng maging malademonyo na kanyang sinasabi dahil kung hindi po, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. At dahil sa mga nakikita nga po natin nga ngayon na sa kagustuhan ng ilan na talagang sirain si Pastor Kibuloy, sila pa ngayon ang nagbibigay proteksyon kay Pastor Kibuloy, lalong-lalo na doon sa banta na siya ay magiging biktima ng rendition, ipadadala sa ibang bansa, ito torture o di naman kaya tuluyan ng papatayin dahil siya ay nagbibigay boses sa katotohanan. Yan nga po ay naonsyamin ng tuluyan dahil sa kagagawan din ng nais na makitang makulong dito sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba nakikita? God works in mysterious ways. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang sabi niya. At dahil tayo po ay gumagamit ng pinakamalakas na sandata, ang tawag ay panalangin. Kayo mga puwerso ng kadiliman, hindi po kayo magwawagi at kami po'y patuloy na ikakalat ang liwanag sa ating lipunan.